Magandang gabi po sa bawat isa at hingin ko ang inyong paamanhin sa ating medyo huling pagsisimula ngayong gabi maging sa ating mga kapatid na katunghay online. Good evening po. Welcome po sa Sunday evening service to Jesus Christ Baptist Church. Magpapasalamat tayo sa Diyos sa patuloy niyang biyaya sa atin. Meron po mga kapatid at nagtatanong, kamusta na si Ate Hope? So hanggang ngayon ay nasa ER pa rin po, nasa OR pa rin, operating room. Usually daw yung ganung operation ay naglalast from 6 to 8 hours. So pinasok siya doon ng alas 12 ng tanghali. So it's still within that time range. So we are still waiting for hopefully, God willing, a good news na successful ang operation at ang recovery ni Sister Hope ay maging maayos. So let us be continually in prayer and salamat daw pinapaabot ng buong Hermia family. Ang labis na pagpapasalamat. Una ay sa mga dalangin, and then ikalawa ay sa mga tumutulong, not just financially but even those who give encouraging thoughts, encouraging words. Yun daw ay napakalaking bagay para sa ating mga kapatiran. Pag-pray din natin si Tatay Jose, yung aking binang lalaki ay medyo sa gitna ng mga bagay na ito ay inaatake ng high blood. So doon pala nahati yung family ng akin asawa, si Tatay, si Hope, si Kuya Michael, high blood, si Nanay, yung aking misis, si Kuya Jojo at yung bunso, si Ate Claire ay low blood naman. So merong high, merong low, nagsama, pantay. Yeah. So anyway, purihin ang Panginoon sa mga biyaya niya, and as we have said sa ating mga nakaraang pag-aaral ay atin bigyang atensyon hindi lamang ang mga pinansyal, physical, kundi sa mga pagdaan sa ganitong kalagayan ay yung ating spiritual na kalagayan. And God has been pointing out at nakikita yung kung saan yung mga pagkakamali natin at mga pagkukulang. At nawa ay patuloy gamitin ng Diyos sa mga bagay na ito. And as James had said, but let patience have her perfect work. As we are going through these trials, as we're going through these hard times, let patience have its perfect work. Hayaan natin na ito'y tulak tayo sa maturity natin sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Lord willing, in ang mga announcements, again, this is our Family Sunday. Ang umaga, ang ating pangangaral is about the family, and primarily ay sumentro about evangelism in the family. Kailangan bigyang pansin ang kaligtasan, bigyang pansin ang buhay Kristiyano sa loob ng pamilya. And alam ko itong nakaraang taon, 2020, talagang ang daming nagbago, lalo na ngayon, module ng mga estudyante, so on. Pero nawa ay as we have been reminded by the Word of God, let's pray and let's do our part for the whole family to come to Christ, to serve Christ. At nawa ay tulungan tayo at mahabag ang Panginoon sa atin sa mga bagay po na yan. Mag-pray natin ang Velasco family. They're going through a tough time also. Namatay ang isang tita po nila, at ganoon din ang Carpio family. Hindi ko alam kung kaninong lola, saang side lola ang namatay, pero pakisama natin sa panalangin ang Carpio family. And then marami tayong mga kapatiran na may mga karamdaman na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, ay ilapit natin sila sa Panginoon. Lord willing, Wednesday we'll have our time in the Word, and also Friday night time in the Word and our prayer meeting. So nawa ay bawat isa sa atin ay masumpungan na as we are made able by God ay nakikiisa sa mga gawain na ito online. So yun ang ating mga announcements. Oh yes, reminder, isa pa lang yung nagsisend sa akin ng family pictures. So I hope within this week, keep it coming. Yung mga family pictures na yan, ay sana ay makarating sa atin at maging kagamit-gamit at we're planning to make something sa ating church na makikita yan. At so please do send your family pictures. Yan ay magiging kahit na Brother Paul, kahit 1 year old na 2, okay lang kung walang recent, pero mas maganda yung recent. Ay huwag naman sana isend sa akin yung family picture nyo last year dito sa church. Ang goal sana natin ay medyo bago. So those are some reminders and announcements. Ngayon ay simula tayo sa atin gawain ng pagsamba. Tayo dadako sa isang mataimtim, seryosong pananalangin. Hingin natin ang tulong ng Panginoon
maging ang mga kabagabagan sa ating mga kaisipan, nilapit natin sa Kanya, at hindi maging gambala sa ating pagsamba. Let's pray. Tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos, muli kami lumalapit sa iyo, sapagkat hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyong biyaya, kami ay pawang walang lakas, walang kapangyarihan. Tunay, Panginoon, lahat ng ito, maging aming pagsamba ngayong gabi, ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung ito ay sa biyaya mo. Lord, saliksikin mo ang aming mga puso, aming mga buhay, anumang mga kasalanan, pagkukulang, maging katamaran sa kabanalan. Patawarin mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na tunay magsumikap sa biyaya mo, gaya ng isang atleta, seryoso at disiplinahin ng sarili sa pagtakbo sa pananampalataya. O ingatan mo kami, Panginoon, ang daming humihila ng aming atensyon, ang daming mga kabigatan na daladala. Nawa kagaya ng amin na pag-aralan sa iyong salita, ang mga bagay na ito ay hindi maglayo, hindi magpabagal, kundi lalong maglapit at magpabilis ng aming takbuhin sa pananampalataya. Ama, alam mo po ang kabigatan na daladala ng mga kapatiran, may mga karamdaman, may mga pangangailangan. At o Diyos, sa iba naming mga kapatiran, ang mga bagay na ito ay patong-patong at sama-sama. Lord, mahabag ka po. Tulungan mo po sila, O Diyos. Lord, we particularly ask for your mercy para po kay Ate Hope na ngayon ay nasa operating room pa rin. Tulungan mo po ang mga doktor. Bigyan mo ng kahusayan, O Diyos. At nawa, Panginoon, bantayan mo rin ang aming mga puso. Ang aming pag-asa ay wala sa doktor, wala sa gamot, wala sa ospital. Kundi aming kilalanin at patuloy na paalalahanan ng aming mga sarili na ang mga bagay na ito ay maaaring kagamitan mo lamang para ganapin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami na umasa sa iyo, tumingin sa iyo para sa lahat ng ito, O Diyos. Mahabag ka po sa Hermia family. Amin din pong inihiling na bigyan mo ng comfort ang buong Velasco family sa pagkaranas ng kamatayan ng mahal sa buhay. Hindi po, Panginoon, ang pamilya Kubol, sila Bardani, tulungan mo sila sa kanilang kalagayan. Also, Panginoon, ang Paule families, Brother Dave, sa kanyang karamdaman, kaupunawa ang mag-ingat, kaupunawa ang humawak sa kanila. Lord, iba't ibang mga kalagayan, O Diyos, ikaw ang nakakakitang perpekto. Maawa ka po. Tulungan mo kami. Tulungan mo kaming patuloy na makipaglaban sa kasalanang nakatahan pa sa amin. Tulungan mo kaming patuloy na magsumikap sa kabanalan. At nawa sa aming pagsamba ngayong gabi, ikaw pong patuloy na maluwalhati at maitaas. Hindi ito maging performance, hindi ito maging isang bagay na nakasanayan lang na ginagawa namin pag linggo ng gabi. Maging sa aming mga kapatirang nasa mga tahanan, hindi ito pananood lamang, kundi tunay na pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, at lahat ng ito nawa mauwi ang kapurihan sa iyong pangalan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon.
Purihin ng Diyos, mga kapatid. Masaya natin na ating kung tapos magbasa ng salita ng Diyos. Psalms 9. Sa tayo sa verse 12. Hanggang matapos po ang buong out. Psalms 9:4. Verse 12. Read. Blessed is the man who goes out in the chastisement, O Lord, and teachest him how thy way, that thou mayest give him rest from the days of adversity, until it be big for the wicked. For the Lord will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance. But judgment shall return unto righteousness, and all the upright in heart shall follow it. Who will rise up from me against the evildoers? Or who will stand up for me against the workers of iniquity? Unless the Lord hath made my help, my soul hath almost dwelt in silence. When I said, my foot slippeth, thy mercy, O Lord, held me up. In the multitude of my thoughts within me, thy comforts delight my soul. Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which bringeth mischief by the law? They gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood. But the Lord is my defense, and my God is the rock of my refuge. He shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness. Yea, the Lord our God shall cut them off. Pagpalain ko sa pagbabasa ng mga salita, ay isunod na namin mga kapatid. Aming mga nasa langit, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, Panginoon sa pagdito, narito po ang buong mga anak, Panginoon, na taos-pusong malapit, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya. At kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagsugal at kalapasan sa mga biyaya na aming pinagdaro, Panginoon, sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, Pati ng Diyos, salamat sa pagpapaghalap sa amin, Panginoon, sa dakilang kaligtasan kay Kristo Jesus. Salamat. So, magandang pananampalataya ay kami, Panginoon, ay nagkaroon, Panginoon, ang buhay ito ang magkano. O, Panginoon, napatamis isipin, Panginoon, na kami napatungo sa pamakan, ay inibig mo, inahan at hinisubo ang mong buhay. Inayanan po ang aming mga kasalanan sa post na pagkakas. Upang kami magkaroon, Panginoon, magtunay na kaligtasan. Ama, salamat sa iyo ulit. Natawa namin ng Diyos, patuloy kami studian at ingatan sa aming pamumuhay, Panginoon, sa aming bagong pagkakas. Napuno po, Panginoon, na kalikaduhan sa mga karamdaman at malat ng sa aming pagkakas. Sila yung buong Panginoon. Ganun po ang aming mga kapatiran, O Diyos. Mga mahal sa buhay, Panginoon. Ingatan kami, Panginoon. Patawaran ka ng Diyos. Ikaw ang makahalik, Panginoon, sa aming mga puso sa ito. Panginoon,
Kaya po nilalapit, kumain po mga papiran na po mga harapan para po Panginoon sister po nagbiyak. O Panginoon, sa ngayon po Panginoon ay karang sa mga operasyon po Panginoon sa ospital po. Panginoon, huwag po mabigyan Panginoon makalakasan ng mga kapatid. Bigyan mo rin po ng katalinuhan. Ang mga doktor Panginoon sa sasawa ng mga operasyon. Ang gamot mo naway maging epektibo. Alam namin na rin ang Diyos na ito'y kasangkapan naman upang ngunit ka rin ang Diyos sa iyong pasya. Sa iyong pagkilos, Panginoon. Nasa iyong kapatid, mga kapatid. Tuhan great power, Tuhan siya, ay pagkahan mga kapatid mo ay pangkahan ng Diyos. Nawa pang mga patuloy na kumilos sa kaya ng karawan ko. Mahal, kapalagi ko sa aming gawain ng gabi. Nawa ang Panginoon ay magbigay namin ng mga sarili mo mawabuti sa mga Panginoon. Ikaw ang samahan sa Espiritu at katipuhan. Tulungan po kami kung nalubos pa ang kaunawa sa salita. Pagdagan po ang ating kaalam at tungkol po sa salita. Pagdagan po ang ating kaalam. Tingnan pa rin si Pagdaga po sa pagbabasahan ng salita. Sa pag-aaral po, sa pakikinig po na ulat po naman po ang buwan. Kahit po nasa live stream po, nawa ko ng bilang po yung nakasipada po. Marami po mga hindi po nabuo. At ito po mga pinakasan na ano po ng pagkakaan. Salamat po ng Diyos sa inyo po na ilaturo po sa Iglesia po sa bayan po. Tuloy sa ingatan ng Diyos. Kabayan, hindi kailangan rin ang Diyos ito siya ang pangunang. Mga pangunahan ng Panginoon ng Iglesia ang nagkatiwala ng Panginoon sa amin ng Panginoon sa bayan po. Hindi mo sila makakalin ng Panginoon. Mukhang makakalin niya, mga spiritual, mga padre. Ang mga nanghihina Panginoon sa mga palagay ay naway lumakas. At nawa ng Diyos ang iyong salita. Kami naniniwala ang mga kapatid. Paulo po ito. Ito Panginoon ay mababago ng tao. Kaya ng Diyos, salamat sa inyong po Panginoon. Ngayon po talaga ang mga salita ng po. Inatanong mo ang iyong pamilya. Na asawa, may anak na si Kim. Kaya Panginoon ang kalusugan. Lakasan po. O Panginoon sa papatuloy Panginoon sa gawain. Aral mo pinapapaya sa iyo. Malaya ang kumigos sa aming namin. Mamunin po ang aming mga puso-isipan na kami Panginoon ay magtapat. Lumakad Panginoon sa katotohanan ng isang salita. O Panginoon, layo kami sa kasalanan. Tulungan kami ng Diyos na malabanan ito Panginoon. Salamat ng Diyos sa aming katawan namin Panginoon. Kaya ito Panginoon. Kaya ito pangalan ng Panginoon kasalanan. Ngunit kami ng Diyos maraming mga salita. Magpapaalam sa amin. Magpapaalam sa amin. Magpapabigay sa amin Panginoon. Tulungan kami palagi. Kaya kami palagi ng ingatan, ang kawalan ng Diyos. Ikaw ang isin ko na aming buhay ng mga puso at isipan. Ama, magayon mo rin sigawain mo ng mga tapos ko ng mga ng kanang bahay ko. Nawa
will, but this I say, he will sow it sparingly shall reap also sparingly, and he will sow it bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loves cheerful people, and God is able to make all grace abound toward you, that we, always having all sufficiency in all things, will be abound to every good work. Amen. Let us pray. Manalangin Diyos na sa langit, Panginoon, sa pagpili ng puri. Kami po lumalapit sa inyo sa pamamagitan po. Ngayong anak, ay Panginoon Kristo na Panginoon. Ito po Ama, kabilayan ito Panginoon, ito kami nakakatawag sa pagbilan sa mga salamat po. Yung biyaya sa amin, biyaya sa tata. Salamat po Ama muli, gawin ito, kaloob sa amin, ang dinari ko upang kami umawi, uwi, ng harapan. Panginoon na lang, awat sa kami mga kasalanan. Sa amin, Panginoon, ang dalawat ng harapan. Tulungan ito ay Ama, pinabanan, sa pamamagitan ng Panginoon, ng kapangyarihan. Tulungan ito ang bawat sa Panginoon. Muli, alam namin, mahal na palataya, kakapit o ng araw ng Lord, lahat ng Lord na mga kapatid. Hindi po Panginoon ng kailangan po Panginoon ng Panginoon. Kung may pagkakataon Lord, ibakasaan namin sila Panginoon ng Panginoon para sa amin. Hindi Panginoon sa aming pagkakalabot sabi, Lord, kailangan po kami po tayo pagkakalabot. Hindi kami po ang bawat sa mga panang po namin, pagkakibahagi ng pagpupuli po sa inyo. Lord, ang namin, aming mga tinatapili, pinangalit namin, Panginoon, Panginoon, ng buhay, nagkakalog sa inyo, mabawi ang pinagaling po sa inyo. Lahat po sa kalakasan ng ibigay sa amin, ang ating mga trabaho, ibigay kami ninyo, Panginoon, aming katawan na magkuha ko ngayon, magbiyaya ng sikal, wala takalog sa amin. Lahat po muli, ang mga biyaya ng Panginoon, ng mula sa inyo. May Panginoon dalangin pa po, Panginoon ay mga kapatid. Gumala Panginoon, matamdaman ko, dahil po Lord na nagaling ng Panginoon. Ang Panginoon ng mga kapatid. Lang tayo Panginoon, ang buhay natin na iyong awa. Hindi tulogin Panginoon, tulogin yung Panginoon. Kayo po ang bumabawin. Natin sa ating salita, wala rin po nababagsak, Panginoon. Hindi kaya po. Salamat po kami sa kapahanan ko, Lord, langit ko. Hindi po ang magligtas. Ayaw ang mahal sa buhay, ang panata. Binig, Panginoon, ang ibang Lord, langit ko. Dahil po kayo mga mata. Pakita ang iyong anak. Wala po namin ko pagligtas naman. Wala po kami ibang haligtasan, maliban sa ibang hindi po ang pagligtas Tuhanan. Kung may hukong ito, aming pag-asa. Dito lang po kami tumitingin doon. Napakalapog ng aming buhay. Salamat. Nagalapan, nagligpin sa aming araw-araw. Inaalala namin pa naman yung pag-ibig sa amin. Yung anak, matay, ilubay sa puso. Para araw Lord, darating po siya. Ang pagpili. Ang piling niyo, hindi Panginoon ay wala na kasalanan. Salamat po. Araw na ito, ano namin na Pama, tumawi lang ang kanya, pasalamat. Pwede po tayo makipilin sa salita, mapakyari. Parang nabibili po ang yung code, brother po. Tulungan po siya, pinagagalaan, nabibili code. Alakas, Panginoon, wisdom, Panginoon,
Amen. Jesus. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. We're the news to every land. Like the seas and cross the waves. All our deeds are born to man. Jesus saves, Jesus saves. Walking on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing the islands on the sea. And go back the ocean waves. Earth shall weep, earth to believe. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the mountains high. Jesus saves, Jesus saves. Mighty step and endless line. Jesus saves, Jesus saves. Streaming song through the moon. When the heart the mercy brings. Singing triumph for a tomb. Jesus saves, Jesus saves. In the waves of mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation, Lord, and free. Highest hills and deepest caves. It's our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at ang katotohanan ho na yon ay tunay pa rin. Jesus saves. As we have said this morning sa atin hong pangangaral, every member of the family needs Jesus Christ. And what could be more joyful? Siguro higit na lang dito, ang hihigit na lang ay kapag tayo ho ay sumapiling na ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit kung ang buong pamilya ay mananampalataya. Hindi lang mananampalataya, kundi ang buong pamilya ay naglilingkod. Purihin ang Panginoon kung ito'y kalagayan ng ating pamilya ho ngayon. At patuloy nating ilapit sa Panginoon ang iba nating mga kapatiran. And there are some na maging sa mga prayer requests. Doon lagi yung prayer for the unsaved loved ones. Pero tayong mga pamilya na ang mga anak ay hindi ligtas. Pero tayong mga pamilya sa church na ang kanilang mga magulang ay hindi. There are people in our church na sila lang mismo, nag-iisang Kristiyano sa buong sangbahayan. And may God in His mercy and grace ay kumilos sa buhay, mga mahal sa buhay upang sila ay maligtas. Kung loobin niya na gamitin tayo, gamitin ang ating mga kapatiran, maging ang mga kaganapan sa buhay, ay purihin po ang Panginoon. Well, meron nung isang programa sa telebisyon, if hindi ko matandaan kung sa Discovery Channel or sa National Geographic, pero ang title noong seryeng yun is Dangerous Planet. We live in a dangerous planet na kahit anong oras ay pwedeng magkaroon ng natural disasters. At madalas na doon sa serye na yun ay pinapakita may mga tao na naglalakbay lang, may mga taong sarap na sarap sa kanilang ginagawa, then natural disaster strikes. Pwedeng pagguho ng niebe o yung tinatawag na avalanche.
pwedeng landslide, pwedeng flash flood, pwedeng biglang nagsuswimming ka, biglang may naramdaman kang bumangga, tila baga bumangga sa iyong tagiliran at lo and behold, bawas ka na dahil pating pala yun. Merong mga pagkakataon na tila baga biglang dumarating ang malakas na hangin ng buhawi o kaya ay thunders, lightning storm at yung kidlat ay maaaring tumama. Doon napakababa ng percentage. At siguro sa atin din sa Pilipinas ay pamilyar na pamilyar tayo sa mga bagyo. Matitindi, malalakas na bagyo o pagputok ng bulkan o kaya ay lindol. At kung saan, yes, yearly, around the world, libu-libong mga buhay ang namamatay o nawawala in these so-called natural disasters. And yes, if we will look at it this way, we do live in a very dangerous planet. And add to it, given it is from a natural cause or source, pandemics. Kagaya nung nakakaraang ilang daang taon na tinatawag na bubonic plague na libo-libo o hindi man milyong tao ang pinatay dahil sa sakit na galing sa kuto na nasa daga. And millions ang namatay. Kung saan ay nandoon talaga ang palagiang kadelikaduhan sa ating paligid. Pero pagdating ho sa ministeryo, pagdating sa buhay Kristiyano, hindi lamang ho ang mga kadelikaduhan na ito sa paligid, hindi lamang ang mga natural disasters or we can call natural dangers ang atin hong kinakaharap. Actually, merong mas matinding kadelikaduhan at merong mas palagi ang kadelikaduhan ang atin hong hinaharap sa araw-araw. At mismong si Apostol Pablo ang nagsabi sa kanyang batang kamanggagawa na ito na maiiwan sa frontline dahil malapit nang mamatay si Apostol Pablo at itong ating pinag-aaralan sa 2 Timothy ay ang kanyang huling sulat sa manggagawang ito at kanyang pinaalalahanan si Timothy, Timothy, ang iyong haharaping panahon ay hindi madali. It will be dangerous. Paano? Or actually, ngayong gabi, ang ating sesentruhan ay anong mga uri ng kadelikaduhan ang ating hinaharap bilang mga mananampalataya, lalo na bilang mga nagmiministeryo sa gawain ng Panginoon. And for that, I would like to invite you to open your Bibles, please, to 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. At babasahin ho natin verses 1 to 9. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. Babasahin ko, pakinggan niyo sa inyong mga Biblia, ito po ang sabi ng Panginoon. This know also, that in the last days, perilous or dangerous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and led captive silly women, laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth, men of corrupt minds, reprobates concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.
Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ng tulong ng Panginoon. Muli, O Diyos, inikilala namin na sa aming sarili wala kaming magagawa at hiwalay sa iyo ang mga katotohanan na aming binasa ay magiging sarado. Hiwalay sa iyo, ito'y magiging madilim. Hiwalay sa iyo, ito'y walang pakinabang. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, hindi ang salita ng tao o hindi ang katotohanan mo ang marinig at ang katotohanan mo ang patuloy na maghubog sa amin, magpabanal sa amin, magpalago sa amin. Ikaw po nawa ang kumilos. O lalo't higit, O Diyos, ikaw po nawa ang magligtas. Sapagkat sa iyo lahat ang bagay na ito at ikaw lamang makagagawa. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Ingatan mo kami at samahan. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pwede po magsiupo ang bawat isa. Well, ito ho ang ating pinaka-mensahe and it will bleed to the next part ng passage na atin nung binasa. Every minister of God is serving in the context of great moral and religious dangers and can only look to God and to His inspired word for hope. Ang bawat ministro o ang bawat lingkod ng ating Panginoong Hesukristo ay naglilingkod sa konteksto ng moral at espiritual na panganib at maaari lamang tumingin sa Diyos at sa Kanyang kinasihang salita para sa pag-asa. Muli, dito sa huling sulat na ito na isinulat ni Pablo sa kanyang minamahal na anak sa pananampalataya, walang iba kundi si Timoteo, ay nilalaman ang mga kinakailangang katotohanan, kinakailangang karunungan at kinakailangang pagbibigay tapang sa pagharap sa maraming mga hamon sa ministeryo. Na siya ay haharap sa maraming mga pag-uusig, na si Timothy ay haharap sa bilang isang sundalo ay kailangang magtiis, bilang isang atleta ay kailangang magpatuloy at maging disiplinado at bilang tila bagay isang magsasaka ay magkaroon ng pasensya sa pagmiministeryo. At nahandoon ang paalala ni Pablo, 2 Timothy chapter 2 verse 1, be thou strong. Ang sabi ni Apostol Pablo, ayoko magkamali, thou therefore my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magpakalakas ka. At ang punto ay ito sapagkat hindi magiging madali, sapagkat magiging mahirap ang ministeryo. Nandito ang patuloy na pagbibigay paalala ni Pablo sa mga katotohanan na kailangan niyang ipakapagtanggol laban sa mga hidwang tagapagturo. Haharapin niya ang mga iba't ibang mga tao hindi sa labas, kung hindi nasa loob ng iglesia na nagtuturo ng mga kamalian. Again, may labanan na nasa loob. May labanan sa labas. At kung hindi pa sapat ito, nandoon ang patuloy na pakikipaglaban ni Timothy personal sa kanyang mga nakatahang pang kasalanan at nandun na lamang yung hamon ni Apostol Pablo na dapat si Timoteo ay linisin ang kanyang sarili. Ang sabi nga ni Pablo, if a man purge himself from this, he will be a vessel meet for the master's use. Kailangan niya magsumikap sa bagay na ito. The point is this. Kapag binasa natin ang 2 Timothy, even the book of 1 Timothy, it will not be easy. Hindi magiging madali ang ministeryo. At kung yun ay hindi sapat na problema na haharapin at pasan-pasan na kabigatan sa paglilingkod sa Panginoon, ang sabi ni Pablo sa kanya sa chapter 3 verse 1, this know also. Timothy, kailangan alam mo rin to. Timothy, kailangan ay ang bagay na ito ay hindi bumulaga sa iyo. You must be aware of this. You must understand this, Timothy. Ito ang konteksto na kung saan ikaw ay magmiministeryo. Ano tong kalagayan na haharapin ng batang manggagawa?
Ang sabi niya, that in the last days, perilous, or a more contemporary word na ating mas alam, o familiar word, is the word dangerous. Perilous or dangerous times shall come. Timothy, rest assured. Timothy, this is sure. Timothy, you must be aware of this. Sa mga huling araw, darating ang mga mapanganib na panahon. At ikaw, at lahat ng mga susunod na magmiministeryo o maglilingkod sa iglesia ng Panginoon ay maglilingkod sa konteksto na ganito o sa kalagayan na ganito. Now, meron hong dalawang salita dito na kating-kati ang maraming mga mananampalataya. The two words, last days. Mga huling araw! At hindi halos lumilipas ang taon na merong lalapit ultimately sa akin or sa ibang mga tagapagturo ng Biblia at ang tatanungin, well, Brother Paul, naniniwala ka na ba? We are in the last days? At alam ko ang ibig sabihin nila, last days, na tila baga next year darating na si Jesus, or next month darating na si Jesus, or mamaya, or bukas may dumating si Jesus. Well, actually, sabi ng Bible, kahit anong oras. Sa oras na hindi inaasahan ng sanlibutan ito, tutunog ang pakakak at bababa ang ating Panginoong Jesucristo. Biblically speaking, the last days are the days that follows the ascension of our Lord Jesus Christ and the descent of the Holy Spirit. From that time, these are the last days. Buksan na natin sandali. Gusto ko makita natin sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2. So we have a better and biblical understanding sa mga last days. Sa Acts chapter 2, simulan ho natin sa verse number 16. Kung alam niyo ho, ang nangyari sa Acts chapter 2, kung saan ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, roughly around 120 of them, nandun sa upper room, at sila ay nanalangin at dumating ang banal na Espiritu, and these disciples, these followers spoke in tongues. And again, malinaw sa Biblia na speaking in tongues are different languages. Hindi ito babblings na mga hindi ito ganun. These are suddenly men were made able to speak other languages or dialects that they did not know. That is biblical speaking in tongues. So much na kakaiba at hindi ganun ang maraming speaking in tongues na nangyayari sa maraming mga so-called Christian ministries today. Pero ang sabi ho ni Apostol Pedro nung siya ay nagsalita, pinaliwanag niya, ano tong nangyayari nito? Ano tong nangyayari nito? Ang sabi ni Pedro, ito ang katuparan ng hula ng Panginoon na binigay niya kay Joel. Kay Propeta Joel. Ang sabi niya sa verse 16, but this is that which was spoken by the prophet Joel. Ang sabi ni Prophet Joel, it shall come to pass that in what? In the last days, saith God, I will pour out my Spirit upon all flesh. And ang sabi ni Apostol Pedro, this is the divine interpretation, inspired interpretation. Pentecost is the fulfillment ng hula ni Prophet Joel that God will pour out His Spirit, and what they are witnessing, kung saan ang mga disipulo ni Jesus noong time na yun ay nag-speaking in tongues, is the working out, is the pouring out of the Spirit of God. Hindi pa ba natin ngayon yun? No, it's a one-time, big time. At salamat sa Panginoon ng bawat tunay na sumasampalataya ay tinatahanan na kailangan hintayin bumagsak sa iyo ang sabi ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay sineselyuhan, tinatahanan ng banal na Espiritu. But the point na gusto ko makita ho natin ay ito, from that time until now, until dumating si Jesus, these are the last days.
Ito ang mga huling araw. And as we have said, mula nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, actually mula nung panahon ng mga apostol, every generation believe na yung time na nila. Kung naalala nyo, may mga talata tayong tinignan na kung saan sila Apostol Pedro, sila Apostol Pablo, sila mismo ay naniniwala na sa panahon nila, inaasahan nila, makikita nila ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. And that is true with the next generation after them and the next generation after them. And that is also true in our generation. And by the way, that's a biblical mindset na lagi dapat nating iniintay ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. At paano maghihintay ang Kristiyano? Hindi tumingin lagi sa balita at interpret lagi ito at hanapan ng basihan sa Biblia. Kung hindi, ang sabi ng Biblia, magpakabanal tayo at patuloy tayong humayo at gawing disipulo ang maraming mga nasyon. Nevertheless, ang sabi ni Apostol Pablo, while we are living in these last days, perilous time shall come. By the way, ang sinasabi ni Pablo dito ay hindi future thing na magyayari in the last day, kung hindi ito ay mga mangyayari within the last days. Actually, ito yung nangyayari na sa ministeryo ni Pablo. Ito yung nangyayari na na hinaharap na ito sa ministeryo sa church at Ephesus na pinaglilingkuran ni Timoteo. It will be dangerous. Darating ang mga delikadong panahon. At ano ang kadelikaduhan? Ano ang panganib? Is this natural disasters? Well, hindi ito virus at hindi rin ito global warming. Ang kadelikaduhan na tinutukoy ni Pablo ay walang iba kung hindi tao. Mga makasalanang tao na namumuhay sa makasalanang paraan at nagpapatuloy sa pag-ayaw sa Diyos, ito ang matinding kadelikaduhan. Ito ang konteksto na kung saan ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo at ang mga lingkod ng iglesia ay magmiministeryo sa gitna ng mundo o ng mga tao na ayaw sa Diyos at nagmamahal sa kasalanan. Now, hindi intensyon ni Apostol Pablo na maglista ng exhaustive list ng mga kasalanan o magiging ugali ng mga tao. At hindi rin naman ito para tukuyin natin, ikaw, ito ka, ito ka. It may be variety or a mixture sa isang tao. Sa isang lipunan, maaaring mas nahigit na nakikita yung isa kaysa dun sa iba. Pero ang katotohanan ng ito, there will be always the presence of men living in sinful ways, and these are the dangerous times. Maaari natin ito igrupo sa dalawa. Una, in dangerous times, people will live in a self-centered manner. Sa mga delikadong kapanahunan, ang mga tao ay mabubuhay na nakasentro sa kanilang sarili. Actually, we can summarize verses 2, 3, and 4 when we can look at it as a self-centered man. And then number 2, dangerous times. In dangerous times, people will live or will have their religion in a hypocritical manner. Ang kanilang relihiyon o ang kanilang pagiging makadiyos ay sa paraan na ito ay kaipokritohan lamang o panlabas lamang. So tingnan ho natin, hopefully matapos ho natin ngayong gabi. Number 1, in dangerous times, people will live in a self-centered manner. Verses 2 to 4. Ginamit dito ni Apostol Pablo. Paul used that word, if exercise in godly way is such glorifying, but misdirected is much destructive. Meron ditong ginamit na salita si Pablo na kung ito ay gagamitin o gagawin sa makadiyos na paraan, ito ay napakaganda and very desirous.
Pero kung ito ay misdirected o ito ay ipupunta sa pagkawasak, ano itong salitang ito? The word love. Gusto ko lang makita ho natin yung pagiging self-centered. Ang sabi sa verse 2, for men shall be what? Lovers of their own selves. Verse 3, without natural love, without natural affection. Verse 4, lovers of pleasures more than lovers of God. Hindi nawala ang pag-ibig, misdirected ang pag-ibig. At kadalasan ito ay sumisentro sa kanilang sarili. So verse 2, ang sabi ni Pablo, for men shall be lovers of their own selves. And sad to say, may mga Kristiyano, yes, may mga ministries, may mga churches, may mga tagapagturo na niyayakap ang self-love philosophy na ito. Na kung saan may mga nagpapangaral o mga nagtuturo ng pagmamahal daw sa Diyos at pagmamahal sa iba ay dapat munang, bago mo gawin yun, dapat mo daw munang mahalin ang iyong sarili. Dahil ang sabi daw ni Jesus sa Matthew 22 verse 37, the second, which is the second greatest commandment, is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. At ang sasabihin, kita mo na, kailangan mo muna mahalin ang iyong sarili. At pag minahal mo ang iyong sarili, doon lalabas ang pagmamahal sa kapwa. At doon magsisimula at magkakaroon ng pagmamahal sa Diyos. Actually, they flipped it upside down. Ang Matthew 22 verse 39 ay hindi nag-uutos na mahalin natin ang ating sarili. Ang Matthew 22 verse 39 ay nag-a-assume na mahal natin ang ating sarili. Hindi tayo inuutos ang mahalin mo ang sarili mo. It is assuming mahal na natin yung ating sarili. Bakit natin mamahalin yung iba? Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So we are not commanded to love ourselves in this text. Nowhere in the Bible. Because it is assumed. Alala niyo ho, ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili at wala namang tao na sinaktan. Wala namang taong sarili niyang kusang pinutol yung kanyang sariling kamay, kundi anong ginagawa natin sa ating katawan? We cherish it, we nourish it, sabi ni Pablo. And that is supposed to be what a husband will do to his wife. Why? Because we love ourselves. We take care of ourselves. So that is only natural. Nilalang tayo ng Panginoon sa ganung kaparaanan. Pero hindi dapat ito huminto sa ating sarili kung hindi ito ay na maging basihan ng pagmamahal natin sa iba. Ang kautusan ng Diyos ay nakaturo hindi pa sarili kung hindi palabas. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pero sa napakadelikadong kalagayan at sitwasyon, ang mga tao kadalasan, mahal ang sarili. That's it. Mahal lang ang sarili. For men shall be lovers of their own selves. At kung mahal nila ang kanilang sarili, sabi nga ng kasabihan, pag-ibig na makapangyarihan, 10 mag-aama iyong nasasaklaw kapag ika'y nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Hahamakin ang lahat, sisirain ang lahat para sa minamahal. At sino ang minamahal? Sarili. And actually, tama ang sinabi ng isang commentator, yung mga susunod dito hanggang verse 4 is almost like just a delineation. Ano ba itong pagmamahal sa sarili na ito? Number next, ang sabi ho ni Pablo, men shall be lovers of their own selves, and because they love themselves, they are covetous. Literally, ang ibig sabihin ng word na covetous is fond of silver. Mahilig sa pilak.
lovers of silver, lovers of gold, or literally ang ibig sabihin ng covetous dito ay lovers of money, lovers of material things. Because they love themselves so much and they find pleasure in wealth, they find power in wealth, they want all wealth. Gusto nila lahat ng kayamanan. Minamahal nila ang kayamanan. Sabi ng 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of, not money is the root of evil. Money is not bad. Yes? Pero ang pagmamahal sa salapi ay ugat ng maraming mga kasalanan. At ang sabi ni Pablo, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Kapag hinabol mo, kapag ninasa mo, kapag minahal mo ang salapi, asahan mo katakot na mga kasakitan, problema, kabigatan, kalungkutan ang darating. At oo, may mga ilan nasinsay sa pananampalataya because they are covetous. Lovers of money. Pagiging materialistiko, we can put it under that. Materialism. Ma-acquire ang lahat ng mga bagay. Always the latest, always the newest. Not just covetous, boasters. Ibig sabihin ng boasters, from the Greek word alazon, nang ibig sabihin literally is an empty pretender. Empty pretender. Nagkukunwari, pero wala naman. Nagyayabang siya ng mga bagay na wala sa kanya. Ini-inflate niya ang kanyang sarili at ang tanging laman ay hangin at wala ng iba. Pinapakita niya ang kanyang sarili na mas mataas sa iba, mas mahusay sa iba, pero ito ay walang katotohanan. Maaaring may pagkakataon na medyo may katotohanan, pero madalas ang paborito nilang ginagawa ay ini-exaggerate nila. Ino-over nila ang kwento pagdating sa kanilang sarili. They are boasters. Why? They love themselves. Siyempre, kung mahal mo yung sarili, ayaw mo na napapailalim ka. Ayaw mo na pangalawa ka lang. Gusto mo ikaw ang una. Ikaw ang bida. Ikaw ang pogi. Ikaw ang maganda. And not just boasters, even proud. Minsan, medyo napagbabaliktad natin ito. Tingnan ko, nag-word study ako ng kaunti. This word proud is from a compound Greek word, huper epanos. Galing sa word na huper, pamilyar? Doon galing yung word na hyper, ibig sabihin is over, matindi. And the word phaino, na ibig sabihin is to shine, kuminang. Kapag ang isang bagay kumikinang, madaling makita. To be seen, to be observed by others. At itong mga proud ay inilalagay nila ang kanilang sarili, ino-overshine nila ang kanilang sarili. Nilalagay nila ang kanilang sarili, gusto nilang laging makita ng iba. They project themselves as over and more important, more elite than others. Pinapakita nila ang kanilang sarili, pinoproject nila ang kanilang sarili na mas mahalaga kaysa sa iba. Mas mahusay kaysa sa iba. Oo, mas spiritual kaysa sa iba. At hindi ito limitado sa labas ng church. And it can bleed in. It can be even baptized with Christian names. Pwedeng mangyari ito sa isang taong nag-aaral ng teolohiya. Kanyang gustong i-project ang kanyang sarili bilang mas mahalaga o mas marunong kaysa sa iba. Ang paalala ni Pablo sa mga taga-Philippi sa Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through strife or vainglory. It's a good word, vainglory. Walang lamang pagluluwalhati. Walang kwentang pagluluwalhati sa sarili. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Anong ginagawa ng proud? They esteem themselves better than others. What is Christianity? At pagiging humble, we esteem others
better than ourselves. Not just proud, not just boasters, blasphemers. At dito, yung blasphemers, yes, maybe they utter words against God, they blaspheme against God, they blaspheme against Christ, they blaspheme against the Holy Spirit. Pero dito, ang pinibigyang pansin, much more, ay pagiging abusive and slanderous sa kanilang salita laban sa iba. They use their words to dismantle others. Ginagamit nila yung kanilang salita para manakit, para umatake, para sirain ang iba. Not just blasphemers, even disobedient to parents. Ang pagiging masuwayin sa magulang. Are we not forgetting na ang commandment number 5 is honor your father and your mother. Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is not just nice, this is not just advantageous, this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. Pero anong pinapakita ng disobedient to parents? They don't want authority. Actually, commandment number 5, honor your father and your mother, isa sa mga implication noon is respect God-given authorities. Paggalang at pagpapailalim sa mga otoridad na inilagay ng Panginoon sa ibabaw natin. Ngunit karamihan ngayon, they do not want authority, they want to do what they want. Ayaw nila ng pagpapailalim, gusto nila sila ang nasusunod. Sila ang kapitan ng kanilang sariling barko, pipihitin nila ang manubela kung saan nila gustong pumunta. And by the way, kung hindi natin sasanayin ang bata, mga kapatid, ang aming anak na si Timothy, na 1 year, 3 months, kitang-kita. Kanina lamang hong hapon, tapos ng tanghalian, kinuha niya yung, pinablot niya yung, ano ba tawag dito? Neckline ko, sa t-shirt. Hinatak niya ako, gusto niya akong dalin. Kung saan niya ako gustong pumunta. Gusto ko, dito tayo, gusto niya doon. Ngunit isa sa mga pangunahin namin kailangang i-implant, ipaunawa kay Timothy, not Timothy dito, kundi Timothy ang anak namin, ikaw ang susunod kay Mami at Daddy. Kailangan namin yung ipaunawa sa kanya. At ito ang mahirap. Ito ay mahirap na gawain at maraming mga magulang hindi ito ginagawa. Hinahayaan lang ang mga bata na gawin ang gusto nila. They will be disobedient to parents. It's not cute. It's not being modern. It is sinful. Not just disobedient to parents, unthankful. Hindi mapagpasalamat. Ingratitude. Hindi ba nyo naalala sa Romans chapter 1? Isa sa mga kasalanan na binigyang diin ni Apostol Pablo, kaya nandoon ang puot ng Diyos sa mga tao, ay they did not glorify Him as God, neither were they thankful. Hindi sila mapagpasalamat. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala ang Diyos na nagbibigay. Meron itong dalawang maaaring pinanggagalingan. Number 1, maaaring ang tingin nila, they are deserving for everything. Ayan, parang entitled. Deserve ko to eh. Binigyan ako ng tatay ko, bagong iPhone 15. Hindi pa lumalabas yun. Hindi man lang nag-thank you. Bakit? Deserve ko to eh. Dapat lang binigyan niya ako sa... Dapat lang bago lagi ang sapatos. Dapat lang bago lagi.
Dapat lang malaki ang bahay. Dapat lang mayaman. Dapat lang may sariling bahay. Dapat lang. They feel entitled. Or, number two, they see all things as mere product of their own effort. Ba't ako magpapasalamat? Pinaghirapan ko to eh. Ba't ako magpapasalamat? Pinagtrabahuhan ko to eh. Ako ang nagpundar. Ako ang naghihirap. Yung talino ko ang ginamit ko. Yung resources ko. They are not thankful. They do not recognize God's goodness. Not just unthankful, but also unholy, irreligious, no piety whatsoever. Walang panahon sa Diyos. Yes, marami. Dito sa Pilipinas, kapag kinausap mo, minsan-minsan nagsisimba, madalas na nanalangin gabi-gabi, but there are people. Anong pananalangin? Anong pray-pray? Anong simba-simba? Sayang lang ang oras dyan. Walang panahon. At walang anumang relasyon sa Panginoon. Not just unholy, they are without natural affections. Sa Tagalog, ang ganda ng pagkakasarin, walang katutubong pag-ibig. Ano itong natural affections? God created us with natural affections. Ito ay, hindi mo kailangang ituro. Ito ay natural. Natural na mahal ng magulang ang anak at ng anak ang magulang. Those are natural affections. At dapat natural mahal ng mister si Mrs. at si Mrs. si mister. Pero mga kapatid, sa panahon nating ito, ang tao ay patuloy na nire-reject at patuloy na inaalis ito at patuloy na ginagawang manhid ang kanilang konsensya. Can you imagine na expire na marriage contract? Can you even imagine post-birth abortion? Na ipanganak na, hindi mo type ang itsura, pwede mo pa rin patayin. Ang magulang na dapat nag-iingat at nagpoprotekta sa anak, humihingi ng karapatan at proteksyon ng gobyerno para magdesisyon na patayin yung anak na dapat ay minamahal at iniingatan. Without natural affection. Naalala ko ang isang video na kung saan napanood ko ang isang doktor na dating naggagawa ng abortion. Pinakita niya yung ginagamit niyang instrumento na may ngipin-ngipin pa. Ang sabi niya, ipapasok ito, ikiklip ito, at pag nalock ito, anuman ang mahawak, parang vice grip ba, na mahaba. Pag yun ay naglock, hawak na yun. At pag suot, lock, hugot, makuha mo yung kamay. Suot ulit, lock, hugot. May piraso ng tenga. Mga magulang na dapat nag-iingat at nagpoprotekta without natural affections. Truce breakers. These are people that does not honor any contract. Anong pinirmahan? Anong shake hands? Anong umuo? Okay. Kung ano ang conveniente sa akin, kung ano ang type ko, kung ano saan ako makakalamang, yun ang gagawin ko. False accusers. One who excites contention and quarrels. They will accuse other people. Sila ay magpaparatang at ang layunin ay magkaroon ng pagtatalo, magkaroon ng hidwaan. Incontinent. Ibig sabihin, incontinent is without self-control. Walang pagpipigil sa sarili kung anong maramdaman. Kung saan makati, kakamutin. Kung anong iniuuhaw, iinumin. Walang pagpipigil sa sarili. At marami itong maaaring manifestasyon. May mga taong walang pagpipigil sa sarili pagdating sa pera, walang pagpipigil sa sarili pagdating sa mga sexual na gawain.
Incontinent, fierce, ibig sabihin ng fierce, literally savage, wild. Sa Tagalog, mabangis. Hindi siya parang asong naluloko na mangangagat, pero mabangis ang kanyang salita. Mabangis ang kanyang aksyon. Mabangis siya pagdating sa pakikitungo sa kapwa. Not just fierce, despises of those that are good. At actually, pag tinignan nyo sa Greek, ang punto, despises of those people that are good. Despises of good men. They do not love good men. Mas pinipili nila. It's the picture of pinapili. Pinapili. Sino ang pakakawalan? Si Jesus o si Barabas? Bigyan sa amin si Barabas. Pinili ang magnanakaw. They despise good men. Mas ayaw nila yung estudyanteng hindi nangungopya. Mas gusto nila yung kapwa nila nangungopya. Ayaw nila nung babaeng virgin at pinapanatili yung kanyang virginity. Yun yung inaatake nila, yun yung pinagtatawanan nila, yun yung dinidiin nila. They despise good people. Traitors, for their self-gain, for their self-interest, nagtatraidor sila, ano man ang kanilang pinirmahan, ano man ang kanilang pinangakuan. Heady, meaning rash, daring, bold, impudent. Tuloy-tuloy, sugod-sugod. May kasabihan nga sa English, fools rush in where angels fear to tread. Parang isip-isip, sugod ng sugod. High-minded, meaning puffed up, swelled up of their vain conceit of themselves. Medyo mahawig-hawig to do sa proud. Napuno nakumbinsi nila yung kanilang sariling mahusay sila. Nakumbinsi nila yung kanilang sarili na sila ang the best. And lastly, lovers of pleasures more than lovers of God. What is more important to them is what gives them pleasure. Yung magbibigay ng saya. Yung magbibigay ng tawa. Yung magpapagaang ng kalooban. At willing silang ipagpalit ang Diyos, pagpalit ang pagsamba sa Panginoon, ipagpalit ang pananampalataya sa Panginoon para doon sa magbibigay sa kanila ng pleasure. They do not find God as pleasurable. Lovers of pleasures more than lovers of God. So these are people who loves themselves. Nakasentro sa kanilang sarili. At ito ay napaka-delikado. Mga kapatid, ito yung mundo na kung saan tayo ay namumuhay, na kung saan tayo tinawag ng Panginoon na maging maliwanag ng mga ilaw, na kung saan tayo inutusan ni Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo. And then number 2, kailangan ko madaliin. In dangerous times, people will have their religion in a hypocritical manner. They will have religion, but it is in a hypocritical manner. Panlabas lamang. Ang kanilang pagiging relihiyoso, ang kanilang pagiging makadiyos ay panglabas lamang. Ang sabi sa verse 5, having a form of godliness. They have the form. Mukhang makadiyos, tunog makadiyos, amoy makadiyos, pero hindi totoong makadiyos. But denying the power thereof. Maaaring nasa church every Sunday, nagsisimba, linggo-linggo, nanalangin gabi-gabi. Pero hindi ito tunay na pagiging makadiyos, kundi kanilang itinatanggi ang kapangyarihan nito. Maaaring sa salita, nagpapakilala silang relihiyoso, pero wala sa kanila ang takot sa Diyos, wala sa kanila ang tunay na pagsamba sa Panginoon, wala sa kanila ang Ebanghelyo.
they have the form of godliness. Alam niyo ho, maraming mga tao kontento dito. How many na ang nakausap ko ho personally na kapag pinag-aralan mo yung sinasabi nila, ang lundo ito, nagsisimba naman ako linggo-linggo. Kahit anong gawin ko mula Lunes hanggang Sabado, naglisimba naman ako tuwing linggo. Kahit wala akong pakialam, mula Lunes hanggang Sabado, wala akong pakialam sa Diyos, pero nagsisimba naman ako pag linggo. They have the form of godliness. Pero ito ay panlabas lamang. Kaya ngayon sa dalihong ito, pwede ako pumunta sa bayan. Well, hindi pa lang ngayon sa dalihong ito kasi sarado na. Pero bukas, pwede ako pumunta sa bayan. Pumunta sa ilang mga tindahan at pagbalik ko, mukha akong pulis. Ha? Bibili ko ng damit, may nakasulat na pulis. Bibili ko ng sombrero, may nakasulat na pulis. Pwede kang bumili ng tactical gear na mukhang talagang bihis pulis. Formang pulis. Pero hindi pulis. Maraming mga tao, yun lang ang kanilang pagiging makadiyos. Forma. Pero hindi tunay. Ang sabi ng salita ng Diyos, from such, turn away. From this kind of people, turn away. Iwas mo ang iyong sarili, ilayo mo ang iyong sarili because yes, corrupt companions will affect your manners. At oo, tayo ay namumuhay kasama nila sa sanlibutan and we must be a light, we must be a good testimony. Pero mag-ingat ho tayo na tayo ay maapektuhan ng mga ganitong mga paraan ng kanilang pamumuhay. Nasabi sa verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo, for of this sort are they which creep into houses and lead captives silly women laden with sins, led away with diverse lusts. At higit sa malamang, sabi nila sa commentator, merong partikular na cultural context ito na kung saan maraming mga balo nung panahon na yon at maaaring yung mga balo na ito ay, ako naalala niyo ho yung ating pag-aaral, nung panahon na yun ng ating Panginoong Jesus, pag nabalo ka, yari ka. At karaniwan ng kinahantungan ay pagmamalimos. Nakuha niyo ho? Dahil madalas ang trabaho at ang pagkita ay nakasalalay sa ama ng tahanan. So ngayon, nandito ang mga nabalo at nahandun ang pangangailangan at narito ang mga false teachers, wala silang tunay na pagiging, hindi sila tunay na mga Diyos, wala silang ibang gusto kundi ang kanilang sarili. Ito mga religious leaders na ito will take advantage of the disadvantaged. That's the simple truth na sinasabi ko dito. Yung mga nasa mahirap na kalagayan, nasa abang kalagayan, kanilang iti-take advantage. Some financially, some even sexually. Kamakailan lamang ho, pumutok ang balita na kung saan isang kilala. Pag binanggit ko yung pangalan, magiging pamilyar ho kayo. Isang kilalang Christian apologist ang nadiskubre. Nung pagkatapos niyang mamatay, lumabas ang mga patong-patong na kung saan mga babae na nasa abang kalagayan, ginagamit niya yung kanyang pagiging spiritual at yung pondong dinonate ng mga Kristiyano. Ginagamit niya para sustentuhan yung mga babae para makapag-take advantage sa kanila sexually. I have talked to a pastor. Sabi niya sa amin, hindi lang ako, kasama ko yung mga klase ko sa Bible School. Kita mo yan? Ang nagpatong ng mga hollow blocks niyan, doktor. Kita mo yan? Ang nagtrabaho dyan para matayo yan, abogado. Well, nung una, hangang-hanga kami, wow, talagang nagserve ang mga members. Pero ba't na huli, binuking niya sa amin. Paano nangyari yun?
Kasi yung mga yan, yung mga bata, nung bata sila, tinulungan namin. Tinulungan namin para makapag-aral sila. At ngayon, dahil tinulungan namin sila para makapag-aral, ngayon sila ang gumagawa at nagbibigay at nagsusustento. Hindi pa pa. And merong mga pastor, yun ang kanilang kaisipan. Tutulungan yung mga nasa abang kalagayan para makinabang sa future. Verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ang sabi ni John MacArthur in commenting in this verse, mayroong mga manggagawa. Again, hindi lang yung mga tao, kundi mga manggagawa na nandun mismo sa Ephesus. Mga false teachers ang didil ni Timothy. At mayroong mga tao na ever learning, nakikinig kung saan-saan. Kung sino yung sikat na mga ngaral, nandun sila. But never coming to the knowledge of the truth. At nagbigay ng halimbawa si Pablo, ang sabi sa verse 8, now as Jannes and Jambres withstood Moses. Itong Jannes and Jambres, kung maalala niyo ho, sa Exodus, merong dalawang priests, yung Pharaoh, na sinusubukang i-counter yung mga himala na pinapakita ni Moses. Ito si James and Jambres, hindi ito pinangalanan sa Old Testament, pero narito, pinangalanan ni Apostol Pablo sa New Testament. Ang sabi niya, they withstood Moses. So this also resists the truth. These false teachers, they resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Merong lalaban sa katotohanan. Kahit alam nila na ito ang totoo, lalabanan pa rin nila. Aayawan pa rin nila, kukontrahin pa rin nila. Ang sabi sa verse 9, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Ano nangyari? Ito si James at si Jambres, ng lumang tipan, napahiya. At nakita na sila ay tunay na walang kapangyarihan. At ganoon din, itong mga false teachers na ito, ay ipapahiya ng Panginoon. Ipapakita ng Diyos ang kanilang kamalian at hihintuin ng Diyos ang kanilang pandarayan. At darating ang panahon na kung saan i-expose ng Diyos ang mga kasinungalingan ng mga tao na hindi tunay na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. So yes, we are serving in dangerous times. At kung inyong iisipin, Brother Paul, kung ganyang kahirap, bakit pa ako magme-minister? Bakit ka nagpastor kung ganyang kahirap? Mga kapatid, ay sasabihin, meron hong pag-asa. Una, ang ating pag-asa ay wala sa ating sarili kung hindi nasa Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, tahan lang ho natin. Ayoko hong tapusin ang ating pag-aaral sa masamang lasa ng mga deskripsyon ng tao na malayo sa Panginoon, na kung saan itong konteksto ng ating pagministeryo. Pero sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Pero what hope? Anong pag-asa na meron tayo? Anong pag-asa na meron ng manggagawa? Sa verse number 11, ang sabi, and such were some of you. Ganon ang ilan sa inyo dati. Ang mga Kristiyano sa Korinto ay galing sa mga ganong klaseng buhay. And guess what, mga kapatid? Habang nag-go through tayo dun sa list sa 2 Timothy chapter 3, higit sa malamang ang isip natin, oo, may kilala akong ganon, oo, may kilala akong ganon. Hindi ho ba tayo tumingin sa salamin? Oo, ganon ako dati. And praise God, ganun tayo dati.
May pag-asa sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagawa, sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. Ang Espiritu ng Panginoon ay patuloy na kumikilos upang magpanganak muli ng mga tao sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. So our hope is in God. And sa susunod makikita ho natin, our hope is not in techniques. Hindi mga technique, hindi cultural revolution, hindi moral reformation. Kundi ang ating pag-asa ay ang patuloy na matapat, maingat at klarong pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Anong sabi ho ni Apostol Pablo kay Timothy? We will continue sa 1 chapter 3 verse 16. All scriptures given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pagdating sa chapter 4, ang charge ni Apostol Pablo kay Timothy, verse 2, preach the word. Timothy, ito yung delikadong panahon na paglilingkuran mo, preach the word. It's not on techniques. Madaling baguhin ang aksyon. Madaling gawin yung verse 5. Madaling pasunurin sila sa forma ng pagiging makadiyos. To have the form of godliness. Pero kung wala ang katotohanan ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo at wala ang pagkilos ng Panginoon, hanggang doon na lang. Form of godliness. And lastly, gusto kong hamunin. Una, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano at makita mo yung sarili, Brother Paul, ganun ako. Yan ako, yan yung buhay ko. Yung mga listahan na ito, nandun ako para akong humarap sa salamin at nakita ko ang dumi ng buhay ko. Ay susabihin sa iyo, kaibigan, may pag-asa kay Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan. Nagsumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay kanyang lilinisin at bibihisan ng isang perpektong katuwiran. At ikaw ay gagawing katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Nais ko rin kausapin tayo mga mananampalataya. Yes, salamat sa Diyos, tayo iniligtas niya. Yes, salamat sa Panginoon, tayo ay bagong nilalang. Pero as we have been studying sa ating time in the Word ng mga nakaraang buwan, we're still struggling with indwelling sin. Maaaring sa ating binasa dito, ganun pa rin sa buhay ko. Maaaring hindi ibig sabihin, hindi ka Kristiyano, pero yun dun yung struggle. O tumingin tayo sa Panginoon, hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling mga pamamaraan, tumingin tayo kay Kristo. Ibabad natin ang salita ng Diyos sa ating mga kaisipan. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. But if ye, through the power of the Spirit, do mortify the deeds of the body, ye shall live. So yes, we are serving in a very dangerous context. In the last days, these are dangerous times. Pero meron tayong pag-asa sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya tayo ay patuloy na magministeryo, tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon, tayo ay patuloy na maglingkod sa iglesia ng Panginoon. Sapagkat merong Diyos na patuloy na kumikilos, may makapangyarihang salita ng Diyos na buhay at humihiwa at patuloy na nagliligtas. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming kang pinasasalamatan ang tunay, Panginoon, ang sinabi ng iyong salita, ito ang larawan. Ito ang nakikita namin sa aming paligid. At Panginoon, ingatan mo kami na huwag kaming maging mayabang. Naituran lang namin ng mga nasa labas at hindi namin makita ang aming mga sariling pagkukulang. Nauna, tunay, Panginoon, kami ay nasa ganun ding kalagayan nung kami masumpungan mo ng biyaya. At kami ay iyong niligtas. O Panginoon, turuan at tulungan mo kami na magministeryo ng tapat, ng matapang, ng matyaga at mapagmahal sa gitna ng kontekstong ito sa kadelikaduhan ng aming kapaligiran. Lord,
Kung meron man po na hindi patunay na mananampalataya at kita niya ang kanyang buhay na siya'y namumuhay sa gantong kaparaanan, nawa o Diyos ay buksan mo ang kanyang puso at dalhin mo siya kay Kristo, na tanging tagapagligtas ng makasalanan. At sa aming mga Kristiyano, Panginoon, nandun pa rin ang pakikipaglaban. Kami ay tumitingin sa iyo para sa kalakasan. Kami ay dumidepende sa iyo para sa pagtatagumpay. Sa ganang aming sarili, wala kaming magagawa. Ingatan mo po ang iyong lingkod sa iglesyang ito. Ingatan mo po ang iyong mga anak. Lord, ikaw ang nagsabi sa amin na humingi pa kami ng mga dagdag na manggagawa. Marami ang aanihin, ngunit kaunti ang nag-aani. Patuloy ka po nawang kumilos, patuloy ka pong tumawag. At muli, O Diyos, aming inaalala sa iyo ang aming mga kapatiran, nandoon ang mabigat na problema. Sister Hope Hermia na nasa operasyon ngayon, maahawa ka po. Mga kapatiran namin na may dinadalang karamdaman, si Brother Dave Pauli, tulungan mo po. Maging ang mga kapatiran namin na sa matinding kalungkutan ng Velasco family, bigyan mo sila ng comfort. Kundi Panginoon, ang pamilya ni Brother Danny, ikaw po nawa ang patuloy na kumilos. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo. Salamat sa mga paalala at katotohanan mo. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tumayo at ating pong awitin ang ating huling awit. Amen. Pray po ang Panginoon, mga kapatid. Pag-pray ho natin si Sister Hope
Lord willing, ay nagtatapos na sana ang operasyon ngayon. At yung recovery, maging yung mga financial na pangangailangan. Pagpwede natin si Brother Lester Abella, March 3, ang kanya ring operasyon sa ulo, maging ang mga pangangailangan ho nila. Again, if we can find na sa biyaya ng Diyos, pinagpala tayo ng Panginoon, if we can give a financial blessing sa kanila, financial assistance, that's very much welcome. At kung sakali ating sa mga kapatiran na katunghay online, maaaring sa GCash, ay pwede natin padaan ho ito. Please contact me sa mga bagay po na yan. Mga kapatid, na naman ang ating gagawin. Tayo may kumakain, umiinom, gawin natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Gawin natin na may puso, na may pagmamahal. Patuloy tayo na magpagamit sa Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ang kanyang biyaya at habag ay laging sumaatin. Ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy na gumabay sa atin. Patuloy tayo maging bihikulo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. God bless. We are dismissed.